tayong mga anak ng Diyos, mananampalataya, whether it is hard to follow the instruction, but we have to do it. We have to do it. Why? Kasi merong blessing doon, may pagpapala. Imagine na lang, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Paano mo i-apply yun? Kaaway mo nga, mamahalin mo pa. Mahirap i-apply, pero you have to digest it. Kasi hindi ganun kadali yung maintindihan yung salita ng Diyos. Di ba? So you have to ask from legal experts. Sino bang pwede mag-explain ng halimbawa, Elder Carlito? Mabuti pang talian mo ang iyong lieg ng bato at tumalon ka sa dagat kesa sa yung inaano ng Panginoon, no? Yung ibig sabihin, yung isa pa, mas maganda pang pumasok sa langit na wala yung daliri mo o kamay mo kesa dun sa buo pero mapunta ka naman sa impyerno. Mahirap intindihin yun, no? So, kumbaga kanino ka magtatanong para ma-explain yon? Sa electrician, tubero, accountant? No. You ask from those who are spiritually matured. Yung nakakaalam sa salita ng Diyos. Baka sabihin niya, ganitong gawin mo para mapunta ka sa langit, putulin mo yung mga daliri mo. Literal, pinutol. Mali. So napakahalaga po nun na intindihin natin yung word. Before we obey, but we have asked first those who are eksperto, especially in the interpretation of the Word of God. Obedience. Obey the Scriptures. Napakaraming mga utos. Hindi madaling gawin, but we have to do it katulad ng ginawa ng Panginoong Yesus. Di ba? Dapat nagalit siya. Dapat hindi siya tumuloy na maipako sa krus. Pero tumuloy siya. Why? Para ikaw at ako ay masama sa listahan ng aklat ng buhay at masama sa kaligtasan. Kasi kung hindi sinunod ng Panginoon yung nakasulat sa propesiya, sa utos ng Diyos, no? Nasaan tayo ngayon? Nasaan ang lahat ng mananampalataya? They are doomed to hell, they are doomed to destruction, they are already condemned because they did not know the way, the truth, and the life, which is the Lord Jesus Christ. It's better to obey first, no? Para sa military, obey first before you complain. Makinig muna. Makinig and then sumunod. Napakahalaga po na yung ating pag-interpret from the Bible is correct. No? Tama po. And then, we encourage you. You also search. You also read the Bible. Para po, kung meron kayong katanungan, you ask the elders, you ask the deacons, you ask the pastor. Para hindi po kayo magkamali. So, read the Scriptures carefully. That Joshua must be unwavering. Hindi siya pabago-bago ng isip. And steadfast in his faith and obedience to God's Word. Talagang nakapokus siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos.